manggagawa, hukom mapagpalaya, hukom mapagpalaya, uring manggagawa. Tingin na ba yung kagong? Magandang umaga po sa inyo, mga manggagawa! Ako'y confidente sa pagkakaupo rito dahil ako'y napapagitnaan ng isang dalawang batikang abogado ng mga manggagawa at batayang sektor ng ating bayan. Palakpakan po natin si Carl at si Atty. Sam David. Mabuhay po kayo. Kaninang umaga, mga kasama, pagbukas ng ating programa ay masigla. Ngunit nung marinig ko na ang presentasyon ng ating mga kasamahan sa iba't ibang sektor ay bigla akong nalungkot sapagkat sadyang sadla sa kahirapan, katapusan at kawalan ng pag-aaruga ang kalakhan ng manggagawang Pilipino. Ano ang sinisigaw natin? Lupa, sahod, trabaho, pabahay at karapatan. Ipaglaban! Ipaglaban. Bahay at karapatan. Yang mga panawagan yan ay kadalasang ipinapangako sa atin ng mga tradisyonal na politiko. Ngayong eleksyon na lamang, pinapangako ang lupa, langit, tubig, dagat at mga bituin. Ngunit sa mga nakailerang kandidato ng uring manggagawa sa harapan ninyo ngayon, hindi po natin ipinapangako yan. Ginagawa na natin ang pagkikatlaban sa ating sahod, lupa, trabaho, pabahay at karapatan. Nasa aksyon na tayo at yan ang dadalhin natin sa Kongreso. Maglumanding ang inyong mga lingkod ay hindi pangako, kundi dapat ipagpapatuloy natin ang pagtataas ng sahod na banggit kanina ng ating tagapagsalita. 400 pesos a day kung tinatanggap niya. Yan po ang dahilan kung bakit paglampas ng himpaan sa Metro Manila ay iba-iba na ang atas ng ating sahod. Samantalang 1,181 ang sinasabing dapat na tanggapin ng isang manggagawa. Ang pag-ira ng RA 6727 ay nagbibigay ng pagkakaiba-iba ng ating sahod. Lalo tumitindi ang pagbaba ng sahod dahil sa eskema ng kontraktualisasyon. Kapag mas marami walang sahod, kapag mas marami ang lumalabas sa manggagawa sa ating bayan, kapag mas marami ang meron hindi tayong regular transport sa allowance eh. ay Sige, sir. pinakatang ito May barya ka sa ba? ang Sa pangkalahatan at taas Wala, ng sir. ating Wala. sahod. So, Sige, mga babalikan kita. ano Sige, ang ating babalikan. panawagan? Sahod! Sahod itaas! Presyo ibaba! Presyo ibaba! Sahod itaas! Sa mga tweet, ang hinihin natin ay pagkakaroon ng pambansang sahod ng mga magagawa, national minimum wage para sa lahat ng magagawa at pagbabasura sa eskema ng kontraktualisasyon. Tinatanggap po namin ang inyong mga hamon. Maraming salamat at mabuhay! Mabuhay magagawa! Buhay! Manggagawa ang sabihin ng ayuda at karapatan ating po tinatawagan ang tagapangulo ng Nagkaisa Labor Coalition at pambansang pangulo ng Federation of Free Workers, walang iba kundi si Atty. Sunny Matula. Atty. Sunny. Magandang umaga mga kasama. Isang maigit na pambati mula sa Federation of Free Workers at sa Nagkaisa Labor Coalition. Ako ay masaya kasama ko ang ating kapwa manggagawa sa pagpupulong na ito. Hindi naman dito sa Quezon City Sports Club kung hindi na sa iba't ibang bahagi ng ating bansa via the Zoom internet connection natin. So, napakinggan natin yung ating mga nanggagaling sa sektor kanina. Si Jinky ay sinabi niya na nanggaling siya sa informal sector. Si Don ay nanggagaling sa mga nagtatrabaho sa ospital. Si Alta, si Marie, at saka si Jerome na nagsasalita kasama natin. Ang
ang ating bibigyan ng importansya sa kasalukuyan ay ang ayuda. Sinabi ni Jinky talaga kanina, ang hirap talaga ng buhay na sa informal sector. Sinabi naman ni Arta kanina yung kakulangan sa sahod ng mga minimum wage earner, lalo na sa probinsya ang trabaho, pero dito sa Metro Manila nakatira. So mga kasama, atin pong pagsikapan, kasama kayo, na dapat mag-provide ng sufisyente na tulong para sa mga manggagawa, magsasaka, at sa mga mahihirap na pamilya at yung mga tinatamaang mga sektor ng pandemya, ng mga mangingisda, halimbawa ng mga urban poor group. Kaya sikapin natin na maipasa ang 100 daily wage subsidy para sa mga manggagawa, yung pandemic leave para sa tinamaan o mayroong naapektuhan ng COVID-19 virus, 10,000 cash aid para sa mga mahihirap na pamilya, 15,000 production subsidy para sa ating mga magsasaka at sa ating mga mangingisda at iba pang mga measures para matulungan ang mga naghihirap nating mga kababayan ngayong panahon ng pandemya. Sa karapatan naman ay sinabi kanina ni Marie yung kanilang karanasan sa nakaraang mga buwan, ang panggigipit sa mga leader manggagawa. Itong mga sinasabi niya ay dapat hindi mangyayari kasi sa batas natin ginagarantiyahan ang karapatan mag-union at huwag manghimasok ang gobyerno at iba pang mga walang kinalaman sa mga manggagawa. Ang ating panawagan dito ay i-repeal yung Executive Order number 70 o i-abolish yung National Task Force to end local communist conflict na ang naging biktima ay mga manggagawa nito. Kaya dapat tanggalin na yan at ipasa yung Union Independence Bill para i-prevent yung paghihimasok ng mga elementong foreign o walang kinalaman sa pag-union katulad ng ating mga national security forces at iba pa. So, para masiguro din ang kalamatan sa pagkipag-collective bargaining legislation. I-ratify yung Convention 190, yung ending violence and harassment in the world of work. At siyempre, yung panggigipit sa pamagitan ng JIPCO o yung Joint Industrial Peace Council offices at yung pinopropose na Alliance for Industrial Peace Program Office na ito nakasagasa sa mga karapatan ng mga manggagawa ay dapat ating sasahan. At siyempre, i-ensure ang representasyon ng mga manggagawa sa Interagency Committee on Extra Legal Killings and Enforced Disappearances, Torture, and other grave violation of right to life, liberty, and security of persons sa pamagitan ng pagbibigay ng effective representation sa mga manggagawa sa committee ito. So, yun ang kasama ang pwede natin magawa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Po ng ating mga manggagawa ngayong araw dito. Dito mo makikita mga manggagawa sa empresa, mga manggagawa sa mga public health centers, sa mga private universities. Meron pang labandera, may manikurista, tricycle driver, truck driver, lahat ng manggagawa represented dito sa ating pagtitipon ngayong araw. Parangalan ko rin po na makikilera dito sa mga batikang labor leaders katulad ni Sani Matula at Mikael Merbong Labo. Importante po yung kilanganin natin ang mga leader ng manggagawa para magkaroon tayo ng boses sa Senado. Importante ang plataforma at ang hinain ng ating mga sektor ngayong umaga, tanggap na tanggap namin ang hamon na yan. Bakit? Kasi may eleksyon man o walang eleksyon, kaming tatlo, pinaglalaban namin ng manggagawa. Hindi na mahirap sa amin yan.
Napaka-importante ng plataforma dahil ito itatanong natin sa lahat ng kandidato, tumatakbo ng presidente, tumatakbo ng senador, tumatakbo ng kongresista, o ano bang kandidato, ano ang posisyon mo sa kontraktualisasyon? Ano ang posisyon mo sa empleo? Kaya dapat lang natugunan namin at tanggapin yung hamon na yan. Sa bahagi ng kalusugan, tanggap namin ang hamon nyo na dapat ipaglaban namin sa Senado ang komprehensibo, libre na sistemang pangkalusugan. Bakit importante ang kalusugan? Hindi lang yung karapatan ng manggagawang issue dito at kagalingan. Dapat ang kalusugan ng manggagawa at pamilya nila ng mamamayang Pilipino ang dapat nating ipaglaban din. Ang Pilipinas ang pinakamahaba, pinakamatinding lockdown. Maraming mga empresa ang nagsara, maraming manggagawa na wala ng trabaho. Palpak kasi ang COVID response ng gobyerno ito. Ang Pilipinas, grabe ang lockdown, 2.7 million ang COVID cases. Ang Vietnam, hindi din kagaroon ng lockdown katulad sa atin, 800,000 lang ang confirmed COVID cases. Ibig sabihin, balbak ang COVID response ng gobyerno, kaya dapat lang dala-dala ng manggagawa ang issue ng kalusugan. Ano ba? Sabi kanina, nabanggit kanina, mass testing. Dapat 120,000, at least kada araw mass testing. Libre bakuna sa lahat. Dapat ang contact tracing, 1:30. Yan ang paglaban natin sa Senado doon. Pag nanalo ang mga kandidato ng manggagawa doon. Maliban pa dyan, ang issue ng kasarinlan, nabanggit rin kanina, tanggap namin ang hamon na yan. Importante ba sa manggagawa kasarinlan? Yes, importante yun. Kasi pag hindi tayo nagkaroon ng independent foreign policy, didiktahan tayo ng malalaking kapitalistang bansa. Huhututan tayo ng malalaking kapitalistang bansa. Ang apektado rin yan ay ang manggagawa. Kaya dapat lang natugunan ng mga leader manggagawa ang inyong hamon sa isang independent foreign policy. Ibasura ang mga di pantay ng mga tratado, katulad ng EDCA, katulad ng BFA. Dapat ipaglaban. Kanina na banggit sa issue ng China, yung Tribunal Award na kung saan nanalo tayo. Dapat igihit natin yan. South China Sea, at least 12 billion barrels of oil yan. South China Sea, at least 103 trillion cubic feet of natural gas yan. Bilyong-bilyong piso yan na pag mapunta sa atin. Yan ang libre inovasyon. Yan ang libre paggamot. Yan ang dagdag sahod at marami pang pondo at benepisyo sa lahat ng manggagawa. So lastly, conclude ko na, importante ang plataforma nyo, tinatanggap namin yun. Pero, importante din na sabihin sa lahat ng kandidato, hindi lang ba, madali lang kasi gumawa ng plataforma. Pwede nilang sabihin makamanggagawa kami. Dapat kilatisin din ng lahat ng botante, ng lahat ng manggagawa ang track record nila. Baka ngayon mo lang sinasabi na para ka sa dagdag sahod. Ni minsan, hindi mo pinaglaban ng sahod ng mga manggagawa. Baka ngayon mo lang sinasabi, okay, tanggalin ang kontraktualisasyon. Pero ni minsan, hindi ka lumaban para tanggalin ang kontraktualisasyon. Kaming tatlo, may eleksyon man o walang eleksyon, ang pinapangako nila, aming ginagawa na. Yan ang importante sa isang kandidato. So dapat sinin natin sila at ipaglaban natin. Magkakaisa ang manggagawa, magkakaroon tayo ng tagumpay. At least 45 million ang manggagawa sa buong Pilipinas. Kahit kalahati lang yan ang boses ang manggagawa sa Senado. Yan ang ating gagawin sa 2022. Magguhit tayo ng kasaysayan. Ang hindi pa nagawa noon, gagawin natin ngayon, ipaglaban, pagtagumpay ang labor vote para magkaroon ng tunay na boses ng manggagawa sa Senado. Mabuhay ang unang manggagawa, mabuhay ang sambayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Puring manggagawa, hukbong mapagpalaya, Uring manggagawa! gawing regular. Manggagawang kontrakwal! Ngayon po, inanyahan natin ang iba po natin mga